Ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang sistema kung paano pinagpaparte-partehan ng mga tiwali ang pondo para sa flood control project sa gobyerno kung kaya't halos katiting na lang ang napupunta sa mga naturang proyekto. Si Daniel Manalastas sa detalye. Last week, the President took aim. Today, I am pulling the trigger. Pasabog ang isiniwalat ni Senador Panfilo Lacson sa plenaryo tungkol sa umano'y malawakang anomalya sa flood control projects. Sinimulan niya sa kalakaran ng mga magkakasabwat umano sa katiwalian at kung paano nagpaparte-parte umano ang ilang tiwali. Halimbawa lang daw kunwari sa 100 milyong pisong pondo para sa flood control. Nang hinilimbawa ito ni Lacson, nasa 40% lang daw nito ang napupunta para sa pagpapatayo ng proyekto. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. 5 to 6% para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% para sa COA. Passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Sabi ni Lacson, base yan sa kanyang mga pagsasaliksik. Pero nilinaw niyang hindi ito ang representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control projects. Bukod dyan, inisa-isa pa ni Lacson sa kanyang presentasyon ang ilang lugar sa bansa na may mga questionable umanong flood control projects. Tulad na lang sa ilang lugar sa Pampanga, La Union, Oriental Mindoro at Bulacan. We discovered a congressional representative showcasing his midterm accomplishment report covering the period from June 30, 2022 to December 31, 2023. He openly lists projects, hold your breath, funded by his office. Isa pa sa pinagmamalaki ng mga pag-angking congressman ay ang flood control structure sa Butas River. Ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng agila. Pero pinakamalala raw Ang lalawigan ng Bulacan na aming maituturing na pinaka-notorious pagdating sa anomalya ng flood control projects. isa-isa raw binisita ng mga staff ni Lacson ang mga flood control projects. May ilan daw na umano'y ghost projects na tila pinagtatakpan. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Tingnan po natin. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Hello, Darcy. Ang Ana, nasaan ng flood control? Napansin din ng senador ang pare-pareho umanong pattern ng proyekto sa ilang flood control projects. Makikita natin ang iisang pattern ng mga proyektong guni-guni ng Darcy and Ana at Wawaw Builders sa Barangay Carillo, Abulalas, Iba, at San Nicolas, First Engineering District ng Bulacan. Pare-parehong contract price, 77.199 million pesos. Pare-parehong riverbank protection structure. Pare-parehong guni-guni. Inaasahang itutuloy ang mga pagtatanong sa privilege speech ni Lacson sa susunod na linggo. Nagpaabot naman ng suporta ang kanyang mga kapwa senador. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.